Kamusta na po kayo? Alive and kicking na katulad ng mga inaasahan ng ating mga supporters dahil nagbabasa ako palagi ng mga comments sa mga comments ng mga subscribers ninyo, ng mga Banateros brothers at hindi lang kayo, pati na rin sa ibang vloggers nagbabasa ako. Kaya nga sabi ko sa tulong ng mga comments na yan ay lumalakas ang loob natin kasi maraming umaasa talaga na ipagpatuloy pa rin natin ang laban at lumabas ang katotohanan. Banat Bay, Coach Oli at Boss Dada. So, umpisa na natin itong tanong po natin. Unang-una sa lahat, asan po ba kayo? Joke lang po. Bibiro lang po. Biro lang po. Hindi po natin alam, linawin po natin, hindi po natin alam kung asan po si General Bantag. At nagpapasalamat nga tayo dahil binigyan tayo ng pagkakataon ang Banateros Brothers para makausap. Coach Oli, meron ka bang katanungan, Boss Dada? Una, we miss you, General Bantag. At tayo po ay nakapanood ng mga hearing dyan sa Senado at saka sa Kongreso. Simulan po natin siguro doon. Ano na nangyayari ngayon sa Bucor? Oo nga, napapanood ko rin at nakasubaybay din ako sa mga hearing na yon. Kaso nga lang minsan, nawawalan ako ng gana kapag yung mga nagtatanong na mga politicians doon ay parang malamya. Alam naman ninyo yun di ba? Parang imbis na investigasyon ang pinuntahan doon dahil nga in aid of legislation. Pero parang pumunta pa para konsintihin kung ano yung kalokohan na nangyayari doon. Nakakawalang gana. Parang in aid of election yun Kilala ko yung sinasabi ni General Bantag na yun. Oo, tol, pero yung hindi naman sila lahat ganon. Doon sa Senate, mayroon naman nagtatanong si Senator Tolentino. Maganda yung mga tanong niya At may panaka-naka naman na bumubukol din sa ibang senador sa mga tanong nila. Pero yung iba rin kasi parang kinukonsinti pa si General Katapang yung mga yung mga pagpasok ng droga, mga mahabang baril, yung mga alam naman ninyo yon kahit siguro hindi ko ulitin. Pero mas nakakabilib talaga at bumibilib talaga ako sa Congress, sa House of Congress. Doon magagaling magtanong. Lalo na sina kung ako, kung Bosita, kung Abante, kung Rehensya. Minsan kasi hindi na ako nanonood dahil sabi ko nga, ulit-ulit lang at nakakabuisit yung mga sagot ni General Katapang. Parang ang sarap ano yun yung tainga nung sabi niya yung lapirutin ba? Kasi parang bata ang sarap batukan. Recently, meron huling Senate inquiry Tapos, alam naman natin na supposedly si General Katapang yung nasa hot seat doon, Pero madalas sa kanyang mga statement, yung panahon mo, yung kanyang binabanggit. Ayan. So, ano kaya sa tingin mo, General, or Mr. Bantag, ano sa tingin mo? Bakit ganun ang nila? Ganun ang galawan nila dyan sa kanilang hearing sa Senado? Hindi ko marinig maigi yung pinakahuling dugtong ng question mo, Boss Dada. Pero parang, paano? Pakiulit nga. Parang ang tanong ni Boss Dada is, kasalanan mo pa rin daw hanggang ngayon ang lahat ng kapalpakan dyan sa Bucor. Copy. Oo nga. Sila yung supposedly dapat sumasagot ng mga kabulastugan ngayon, pero ang kanilang sinasabi doon lahat puro nangyari nung time mo at minana lang daw nila lahat yan. Tama ka doon, Boss Dada. Ako nga palaging sinisisi, lahat na lang ay sinisisi hanggang ngayon sa akin. Samantalang ang tagal na niya doon, halos 1 taon na siya doon. Pero itatanong ko lang din naman sa kanya at sa lahat ng mga subscribers ninyo at saka mga maaring manood dito, ang itatanong ko ay, naging ganun ba kami nung ako ay ilagay na bagong DJ at ayusin ang Bucor? Siguro kahit minsan hindi ako nagsalita na inayos namin yung mga kapalpakan ng mga
pinalitan namin. Wala kaming ganun eh. Wala kaming ganun. Kaya nga ugaling bata itong si ano, parang kung baga yung lollipop ko parang ganun eh. Ang ano, hindi ko maintindihan tong ugali nitong si General pa naman to 4-star general na naging chief of staff ng AFP. Sa bagay, palpak na naman siya doon dahil nga nagkamatay yung mga sa 44 noon. No wonder naman na ganun talaga ang ugali niya. Malamang noon at hanggang ngayon na siya ang hepe ng Bucor, yun talaga ang scapegoat niya. Yung kapag may kapalpakan siya na panahon naman na niya, ituturo pa rin niya na minana ko yan kasi yun ang naririnig sa kanya eh. Minana ko yan, ganon. Ang dami niyang sinasabi. Gusto kong mag-react talaga sa mga sinasabi niya doon. Katulad ng 1 billion daw. Sinabi, plunder, kaya hindi naman tinatanong yon. Ang tanong ng Senate dyan, dapat yung bakit nakapasok yung mga mahabang baril na nakita nalaman ni Congressman Tulfo na pumutok pa M16 sabi, bakit yung hopya, ang laman, shabob, ang daming kalukuhan pero ang sinasabi niya, yung kapalpakan ko daw, mga kasalanan ko, plunder case ko daw. Kinasuhan ako dahil sa naubos na daw yung 1 bilyon pero hindi pa natatapos yung project. Kalukuhan yon. Sino ang kontraktor na magpapatuloy kahit lugi? Nagpapalusot naman ang walang yang katapang na yan. Utang ina niya. Kasi nga, bakit sasabihin ng mga kontraktor na hindi, ipagpapatuloy namin yan. Saan ka makakita ng ganun? Kahit lugi daw itutuloy. Ang katotohanan kasi, tuloy-tuloy lang yung kontratang ganun. Nasa tamang proseso. Hindi naubos yun. Tuloy-tuloy ang proseso, kaya nga ginamit nila yung binida niya na bagong kulungan. Kami ang may gawa nun. Kami. Yun yung mga minana niya, yung magagandang yun. Yun ay hindi niya sinasabi. Actually, nadinig ko yun eh. Nasermonan siya doon ni Kong Busita dahil para siyang hindi general. Parang ganun lumalabas na kung ano-anong pagbintang, kayo tinuturo. Pag magandang accomplishment, inaako. Ganun po ang nangyayari. Inaako niya, Tol. Tama. Oo. Etong matanong ko. Tama, Tol, yung sinabi mo. Kasi parang naligaw tayo doon sa narinig ko sa hearing, para po tayong naligaw doon sa ang issue po kasi nangyari lahat yan, pumutok yan nung barilan. At nawala tayo doon sa issue nung barilan. Tama. Sabi nyo doon, General Tama. Bantag, doon na nangyari sa Bucor. Oo. Nagkaroon talaga ng congressional hearing in aid of legislation kasama ng Senate dyan dahil kay Congressman Tulfo na mayroon siyang informant na nagsabing may M16 na pumutok sa riot na yun ang gamit, tapos yung mga syabunang, mga sumunod pa, biglang na ship sa takas. Kung tutuusin, mas mabigat, para sa akin, opinion ko lang yun. Pero as dating DG dyan, at saka dati rin naman akong BJMP, nag-retire na nga ako sa pangungulungan na trabaho, ay opinion ko ito. Mas mabigat yung pagpasok ng baril, yung pagpasok ng mga bulto-bultong syabo na sinabing nasa loob ng hopya. Kung tutuusin, pangalawa na lang itong takas na ito. Dahil ang kulungan talaga ay natatakasan. Ngayon kung ang tanong nyo sa akin, nung panahon ba namin ay natakasan din ako? Kami? Oo, natakasan din naman kami. Pero kakaiba yung sa amin. Bakit kakaiba? Kasi pinalabas namin yon sa mainstream media. Hindi namin tinago yon. Bakit namin pinalabas sa media? Kasi wala naman kaming itatagong kalukuhan. Unlike sa kanila, ito hindi ko naman na-accuse na kung ano yung mga kababalaghan na nangyari dahil hanggang ngayon wala tayong alam kung bakit nakatakas yun. Pero sabi ko nga, pina-mainstream media namin yung takas na yon. Hindi namin tinago. Bakit sila tinago nila? Kung hindi pa mabisto, sa kanila sinasabing, ito na nga yung tumakas. Yun ang reaction ko dyan. Pero DG, dun sa pagdating sa M16, kayo ba ang mga nagbabantay dati doon? Meron ba kayong M16? Baka kasi isipin nila baka naman galing sa gwardiya yan. Kayo po ba noon may mga M16 noon? Mayroon, Tol. Mayroon naman tayong mga M16 na pinahiram din pa ng AFP.
may mga M16. Pero na ginagamit noon ng mga presyo, wala na nun tol kasi dinimolish na nga namin lahat ng kubol noon. Tapos hinukay pa namin paligid using yung backhoe, yung excavator kung tawagin. Kaya namin nakuha yung mga armas nila. Kaya ngayon, nakapagtataka, mayroon na naman silang mga armas na ganun kalalakas. Kung mayroon man sana, siguro yung kalawangin na, pero wala eh. Baka rin ni-cycle na naman nila. Hindi ko alam. Kaya nga ako nagtataka rin dahil nga inubos na namin nung panahon namin yan. Yun pwede nang sabing minahanan nila. Inubos namin yan. Yung pagsabi ko na inubos namin, pati yung ground zero namin, yung mga kubol. Nag-inspection si Secretary Boying. Ocular inspection, inikot namin ang buong maximum. Wala siyang reklamo. Nakita niya. Tinuro ko pa. Yan sir ngayon. Naging ground zero. Nakita ninyo sir yung mga pananim na yan. Diyan yung mga kubol noon, sabi ko. Ang ganda ay yung mga mataba yung very fertile yung soil doon na pinagtataniman dahil nawala na yung mga kubol. Wala siyang reklamo noon. Tatango-tango lang si Boying noon kasi nakita niya talagang wala na. Sumakay kami noon sa back-to-back na patrol car. Kaya wala siyang masabi. So, ibig sabihin, DG, no, nung time mo, talagang zero dyan sa maximum, tinanggal nyo lahat ng kubol. So, ibig sabihin, yung mga kubol na binabaklas nila nitong mga nakaraan lang, pinapakita nila sa media, bago na yon. Ibig sabihin, iniba Bago nyo, na yun. nagtayo sila ng Oo, tol. Kasi, di ba nung nagkaroon ng inspection ngayon, di ko alam yun kung sa Senate yun, na picturean. Accidentally na picturean yung hardware ni Ahas. Si Angelina Bautista, yung gagong yun. Siya ang nagbebenta at doon sila nanggagaling. Doon sila nanggagaling yung pinagpapatayo nila ng kubol, doon galing sa hardware ni Ahas Bautista. Angelina. So, di ba po dati Kaya yan yung nagbebenta negosyo doon. niya? Alin? Yung negosyo niya dati, ngayon binalik niya uli. Di ba yan po yung dati niyang negosyo? Oo, Tapos ngayon binalik nila uli yung negosyo niya yun, hardware na yun. Oo, binibenta niya yun. Ngayon daw, tinanggal. Binibenta Naniniwala niya ko para ba- magkaroon ng kubol ulit. Tinanggal na daw po si Angel Alin, Bautista. Tinanggal na daw po si Bautista. Kalokohan Kayo yun. po ba Mayroong information akong natanggap tol at credible naman yon. Hindi na siya nag-oopisina, oo. Nandun siya, nag-oopisina sa director's quarters, yung tirahan ni Katapang. At ginawa nga siya na intelligence. Kaso na-expose natin, nung nagkaraan, baka na naman hindi na siya pinapa-issuean ng papel. Pero kung intelligence siya, hindi na kailangan isulat, hindi na kailangan bigyan ng papel ng order. Pero nagsiserve siya para kay Katapang. At syempre kay Rimulya, kay Boying. So sa madaling salita, General Bantag, nasa loob pa si Angelina. At kung nasa loob pa siya, bakit hindi siya matanggal-tanggal ni Katapang sa dinami-dami ng kapalpakang bulilyaso, napapahiya na sila sa media, sa taong bayan. Ba't andyan pa siya? Ano kayang meron siya na nakikita ni Katapang? Alam mo, itong si Katapang kasi, wala namang alam ito sa pagmamanage ng kulungan. Nakita naman natin. Kaya niya kinuha itong si Angge, kasi magaling si Angge, nagpapakitang gilas, di ba? Kung sa hearing nga sa Congress, sa Senate nga, nagpapakitang gilas pa rin. Ganun siya magpakitang gilas kay Katapang. Ito naman si Katapang, nakita naman natin ugali niya. Hindi natin alam kung nauuto ba siya o talagang takot siya ba dahil nga pera-perang usapan dyan. Sabi ko nga nung ako noon, yung 100 million nga, di ba? Paano sa kanila ngayon? Yung pong naniniwala kayo doon sa nabuking lang yung tumakas na, di ba, ang unang dahilan nila doon, kesyo daw namatay na nandoon sa parang nahukay. Tapos ngayon, biglang nabuking na tumakas pala. Naniniwala ba kayo na talagang tumakas yun o pinatakas yun? Medyo yung huli mo na naman, medyo garbled din. Apo. Pero kung ang tanong dyan, ano ang opinion ko sa pagtakas na yon? Apo, yun. Nakapagtataka rin talaga yon. Pero kung ako ang hihingan ng opinion, nakita naman ninyo, narinig nyo sa Senate hearing,
sinabi nung pumalit na commander of the guard na tinanggal ni Bautista, ni Angie Bautista, yung mga patrol doon, unit. So naging maluwag. Alam din ni Katarua yun, nasabi niya yun eh. Kaya posible talagang legitimate na nakatakas yun. Kasi kung mayroong pinatrabaho kay Katarua, sana may nalaman tayo sa pulisya, wala naman. So talagang legitimate dahil nga sa ginawa ni Bautista, Angie Bautista na tinanggal yung mga nagpapatrol para lumuwag ang pagpasok nila ng mga kontrabando. Kasi hindi niya kontrolado yung mga patrol na yon. Maraming nakakakita sa pinapasok niya. Nakita naman natin yung hopya, shabu pa lang laman. Paano nila ipapasok yung mga mahabang armas kung mayroong nagpapatrol? Maraming eyewitness. Yun ang opinion ko lang na dahilan. Kasi nakita ninyo yung sabi nung una. Nakita na, putol ang ulo, na-chop-chop na si Katarua. Tapos sinabi na naman nila, septic tank. Ngayon, napatunayan na wala naman palang mass grave sa septic tank. Medyo ano sila eh, hindi yung script nila, hindi masyadong pinagplanuhan na excuse. Palusot eh, ang hinahanap nila doon eh. Kaya nagka-buhol-buhol yung palusot nila, naging itong si Boying pa naging sinungaling kasi fake news. Diba? Boying sinungaling kasi fake news na nga. At believe naman tayo at nagpasensya siya na fake news daw siya. Pero Secretary of Justice, fake news ng Bureau of Correction Director General at palusot naman niya, kaupira lang putang inang rason. Diba? Rason ng bata. Magkaprat yung dalawang yan eh. Paano sasabing? Ang tagal-tagal lang lumabas sa ospital, sasabihin niya, concern ko lang sa health ni Boying. Kaya hindi ko sinabing ano. Tapos hindi naman nila sinong nag-fake news? Sino ang nag-fake news sa inyo? Si Angie Bautista? Si Katapang? Wala eh. Sino nag-fake news? Dapat tinanong si Boying. Kayo aso. Hindi, yung hearing, mas gusto ko na mga naririnig ko sa sa Congress. Kasi mas marami silang matitibay magtanong. Senator So, Sir, Tolentino, saludo rin ako. Sir Bantag, Ano, Tol? Sir Bantag, yung sinasabi niyo po pala yung kay Bautista na na-booking siya, na siya ay nagpatanggal. Dapat ba idiniin pa yung tanong na yon at pinagpatuloy pa yung tanong? Dapat, Tol. Bakit tinanggal yung mga guards? Minsan kasi in aid of legislation lang kasi. Hindi ko naman hindi maliwanag para sa akin kung ano talaga ba ang trabaho ng Senate at Congress dito sa sinasabing hearing in aid of legislation. Kung in aid of legislation lang ba, wala ba silang ngipin to recommend the removal or relief of mga kaganon sana di ba? Hindi Wala katulad po, eh. nitong si Congressman Abante na sinabi niya I like this woman, sabi this madam to be out of Bucor, parang ganun sana eh. Yun ang mga titibay. Congressman Busita nga sabi kung ako, Prensya, yun ang mga magagandang Okay naman si Senator Tolentino eh. Kaso nga lang minsan, biglang nakakat siya. Nakakat siya dahil putang ina, biglang sisingitan ng isang senador. Diba? Hindi ba niyo napapansin? Pansin Parang ko yun. kumbaga, hindi okay na yan kasi panahon ko parehas yan eh. Pero itong kay May shabu, parang ganun eh. ito DG Bantag kay Angie, itong nung panahon mo, tinanggal mo tong taong to. Oo, Tol, tinanggal ko yan. Gago talaga yan. Yung sinabi niya, may contradiction kasi kami ng prinsipyo ng pinag-uusapan, kagaguhan. Tinanggal ko yan, tirahan niya lahat, pati mga mag-asawang BJMP, yung mister niya PNP, pumupunta doon para singilin siya, nagtatago kahit nandun siya. Pumunta sa akin sa Diki yung dalawa, Martinez yata yung apelyido eh. Kung tama yung memory ko. Napagalitan ko ng gusto yun. Putang ina, sabi ko, kilala kita. Huwag mo ka nang magpalusot sa akin. Pumupunta yung dalawang mag-asawa, tinataguan mo. Yun ang mga isa niyang sama ng loob sa akin. Dahil nung pinauwi ko na yung dalawa, pinalis ko na yung mag-asawa eh. Yung babae, BJMP. Yung mister niya, PNP. Tapos akala ko umalis yung dalawa. Hindi, nandun pala sa porch. Nakikinig, sinasabon ko ito si Angie Bautista. Yun ang isang malaking inaano niyang kasalanan ko kasi sabi, putang ina. Kilala kita eh. Mga ganun, huwag ka nang magpalusot sa akin. Mga ganun.
Gago talaga yun. So inalis mo tapos binalik nila, ganun ano. Inalis ko. Magaling kasi yan si Angie Bautista. Kasi si Katapang yata kababayan niya eh. Kasi magaling yan, intil-intilan yan eh. Halimbawa, katulad ko, namatay na si late Torres, Virginia Torres ng LTO. Yung chief ng LTO noon, Hmm. kakilala namin yon. Ngayon dahil kapangpangan yung si late Virginia Torres, kapangpangan din itong si Angelina Bautista, ba? Imbis na kami yung kaibigan nitong na pinakilala pa namin si Angie, ba siya na? Pinasok na niya. Ganun ang ugali niyan. So, sir, Kaya kang pasukan. parang sinasabi nyo, pagdating sa magaling mamera itong si Bautista. Magaling lahat sa kalokohan yan. Magaling mag-PR yan. Kasi alimbawa ikaw, Banat Bay. Sasabihin niya, kahit hindi mo siya kilala, Banat Bay, kaibigan ko yung kapitbahay mong si Ganan. Ganon siya eh. Ganon ba? Kaibigan ko yun Doon. Magaling siyang pumasok eh. Ganon ang ugali niya. Mahilig mag-name drop. Scammer. Hindi. Hindi ko alam kung paano yung term pero gagamit siya ng mga incident na para lang pasukan ka. Oo. At siyempre, gagaan ang loob mo. Masundan ko lang yung sinabi nyo, General, no? Yung mahina to si Katapang, wala siyang alam sa Bucor, wala siyang pamamalakad. Si Angelina, magaling. So, sa madaling salita, posibleng napapaikot sila dito at ang nagpapatakbo na dyan sa Bucor, talagang hands-on dyan, nasa ibaba, si Angelina. At kung ano man may bulilyaso dyan, lumalapag kay Angelina. Oo, tol, kasi marunong nga yan, galing ng BJMP yan, magaling sa kalukuhan naman din yan. Alam niya yung yung weaknesses ng mga PDL, alam niya yung mga pangangailangan ng mga PDL, doon siya pumapasok. Nagbabait-baitan, tapos doon niya titirahin. Nakita niyo nung una itong si Katapang, sabi niya, i-text daw nila siya, i-text nila ako kapag may problema, parang ganun, di ba? Ibig sabihin, pinagbibigyan ng cellphone. Hindi naman tama yun sa trabaho sa jail. Hindi pwedeng magbigay ka ng cellphone. Naglagay pa ng wifi. Hindi naman ganun. Putang ina. Sa tagal ko nag-retire na nga ako. Putang ina, sabi ko. Ngayon lang nangyari yan. Record holder sila. Lalagyan mo ng wifi, bibigyan mo ng cellphone, bibigyan mo ng tablet, puros lang sila nung bulilyaso na, saka sila nagpapalusot. Nakita nyo, bulilyaso, palusot. Ganon sila eh. Turo dito, bantag yun. Minana namin yan. Mga ganon. Ayan, sige, follow up tayo, DG Bantag, doon sa issue naman ng droga dyan sa loob, ano? Kasi, di ba, nakita naman natin yung piniresent ni Senator Tolentino nung nakalagay sa hopya, ano? Sabi ni, dininay yun ni Katapang at sinabi niya na yung mga maliliit na droga makakapasok gawa ng kalapate. Meron daw silang bagong modus na kalapate. Ngayon, sabi niya, yung mga ganyang kalalaki na droga, hindi makakapasok yan. Naniniwala ka ba na hindi makakapasok, DG Bantag, yung ganong kalaking droga, isang hopya, yung buhay na baka nga nakakapasok? Oo. So, alam mo kasi ang ginawa kasi nila, di ba, tinanggal nila yung patrol. Wala nang eyewitnesses sa kalukuhan. Tapos, sino ba yung gwardiya nila? Di kakutsaban na rin nila. Dumidire-diretso yung baka dun sa sa gate, kung saan saan nila pinapadala, di ba? Kahit paharap-harapan yan, nakita niyo yung beer? Dati, grabe talaga, grabe. Dati nung hinuli daw nila yung Red Doors. O di sige, sabi nila si Bantag yan, yung team ni Bantag. Tapos nagpasok sila ng beer. Okay lang eh. Kasi wala daw alcohol content. Ang gagaling nila. Alam mo, ito ang mali kasi sa Bucor. Ang nagiging head dyan, na-appoint yan kasi retired. So, itong trabahong ito ay bonus na lang. Kasi nakita nyo, dati siyang AFP chief. Nag-retire na yan, nakuha niya kung anong retirement, pay niya. Nag-pension na yan. Tapos ilalagay uli siya doon, hindi pangising-isang lang yan. Kasi pera na lang, bonus na lang ito eh. Magkabulilyaso ako dito, kahit anong gawin kong kagaguhan dito, okay lang. Kasi wala, retired naman na ako eh, bonus na to eh. Nakukuha niyo, tol? Dapat talaga, hindi dapat linalagay dito yung mga retired.
Dapat yung mga bata pa o kaya galing sa Bucor kung mayroon sanang maaasahan, wala rin naman. Wala na, walang maaasahan. Kung mayroon man, talagang sasalain mo kung mayroon. Pero yung pagpasok po ba ng Kasi ako naman nung ano, yung pagpasok po ba ng droga Ano, dati yung pagpasok po ng droga dati sa inyo, napigilan niyo po 'yon. napigilan tol, kung mayroon man nauhuli at maliliit na lang. Normal na lang yun may mamatitigas ang ulo. Minsan basta mayroon din pero maliliit, hindi katulad nung katulad nung hopya-hopya nila. Yun lang ang nakita doon malay natin yung sinasabi yung pagpasok ng live na baka, alam naman natin yung mga sindikato, kahit pakatao pwede nilang ilagay sa loob ng tiyan yung mga diamonds or drugs din, di ba? Yun baka pa kaya nakakatayin din mamaya, di inoperahan din, baka linagyan din, baka lang, opinion ko lang din. Pwede yun. Kasi yung tungkol doon sa Oo, sinasabi nila yung sa hopya, etc. Ay, anong tingin nyo dito? Yung droga ay nakakapasok or nagluluto na sa loob? Anong posibilidad doon? Kasi nabanggit to ni Sa tingin, po. sa tingin ko tol, talagang garapalan lang na pinapasok nila, inaalaw nila Angie. At ni Katapang yan. Kasi nga sabi ko, yung nagkawalaan ng mga drug lords, sino ba yun? Sina Aguho. Drug lords mga yun Ano bang mga kalaban ko? Di ba? Mga drug lords, ang daming nasagasaan dyan, drug lords. Pero kung tatanungin mo lang naman yung mga ordinaryo dyan, ng mga PDL, kakampi ko yan Pero dahil ang namumuno dyan, ang naghari-harian ay sila, kahit pa si Jose Rizal, aaminin nila. Ituturo ka na ikaw ang pumatay, lahat aaminin nila yan. In due time, lalabas ang katotohanan. At salamat sa inyong lahat nga, sabi ko, at hindi kayo nagsasawa, Banateros, brothers, at yung iba pa na mga vloggers na nagsusupport sa akin. At sana nga, sabi ko, grabe itong gobyerno ngayon. Grabe. Grabe, garapalan garapalan. Sir, yung solusyon daw ni ni Katapang na additional budget para daw matigil na itong pagpasok ng droga sa Bilibid. Ano masasabi niyo po doon? Hindi naman yung additional na budget ang solusyon sa sa pagpigil sa pagpasok ng droga. Ang additional fund na yan ay pagpapatayo lang ng kulungan, ng additional kulungan. Pero yung sabihin para ma-prevent yung pagpasok ng droga, kagaguhan. Hanggat nandyan si Katapang, hanggat andyan si Angie, putang ina. Kahit pa ilang daang libong bilyon ng pondo dyan, pasok pa rin ng droga. Basta nandyan sila. Kasama na si Buying dyan. Sir, ano naman po masasabi naman niyo doon sa Kalapati? Ano tol? Ano masasabi niyo doon sa Kalapati na Tol, lumang tugtugin na yan. BJMP pa lang kami, talagang bawal ang Kalapati sa jail. Totoo yun, pero putang ina. Na yan Kung baga, wala na yan. Panis na na yan, tugtugin kasi nung kami yan, nung dinimolish namin yung mga kubol na yan, kasama yung mga Kalapati pinagbabaril namin. Pasensya na kung may mga lovers dito ng Kalapati, pero nagagamit kasi yung Kalapati, ay papauwi yan sa dalaw nila, nakalusot, umuwi. Ngayon dahil namamahay yan, pag pinalipad, babalik sa kulungan yan. So, pakunti-kunting droga yon, palusot lang nila, pero hindi bulto-bulto. Kaya nung nagka-demolition kami noon, pinagbabaril namin, inubos namin ang Kalapati. Shotgun. Coach Oli? Patungkol dito sa sa mga dito sa droga alam naman natin na kayo'y lalo-lalo na si former President PRRD galit sa droga, punta na tayo doon, Oo kayo naman. ba alam ko inilagay kayo diyan dahil sa ganung kadahilanan na nilagay kayo dati diyan. Ngayon ba ano masasabi nyo? Dapat ba ituloy ito laban dito? War on drugs? Dapat talaga tuloy-tuloy yan. Kasi nga, yung 6 years na term noon ni PRRD ay kulang pa. Kasi, andyan pa naman yung mga narco-politics, diba? Nandyan pa yung mga putang ng mga drug lords sa kakulong. Ngayon, nasaan sila? Hindi naglalaro sila ngayon. Nawawala sila, biglang lilitaw, putang ina. Sundutin ko na. Ano, Tol? Sundutin ko na yung tanong, General Bantag. Kasi marami ang nagsasabi sa amin na baka pwede nyo namang sabihan si General Bantag na
baka gusto niyang tumakbo sa Senado sa 2025. Actually, sa totoo lang, first time lang po namin uli ito sa inyo mababanggit dahil mukhang yung tao na ano talaga medyo nagsisisi dahil nagpatuloy itong droga. Kaya nga nila parang sinasabi, baka naman pwedeng sabihan daw namin kayo. Ano ho ba masasabi niyo ho tungkol ho dito? Wala ho ba kayong plano? Tol, bakit medyo garble yung question mo pero na ano ko yung pagtakbo sa Senate ba ganon? Oo. Kasi pinapasabi ng mga followers ninyo na baka daw pwedeng konsideran yung tumakbo sa Senado para may pagpatuloy ang laban sa droga. Tol, ang maisasagot ko dyan, nababasa ko nga maraming nagsasabing ganyan sa mga subscribers ninyong lahat. Kung hindi man, marami rin akong nakakausap na sinasabi nilang tumakbo daw si Bantag sa Senado. Ang sagot ko naman palagi, putang ina, wala akong pera. Paano ka mananalo niyan? Sinasabi pa nga nila may Smartmatic, di ba? Anong laban ko? May Smartmatic, walang pera. Wala tol eh. Kahit pa i-push ng mga subscriber ninyo, mga supporters natin, kung may Smartmatic sigurong medyo kaduda-duda, kasi putang ina, kontrolado nila lahat. Wala tayong kapag-asa eh. Pero siguro naman, sabi ko nga noon, nung nandun pa nga si Leto ni Tommy Abile, sabi ko, kung gusto talaga ninyo ako, sabi ko, iboto nyo ako, itulungan nyo ako, wala yung ano, wag kayo kasing yung maging wise kayo, kung bayaran kayo, edi bayaran kayo, tanggapin ninyo, pero iboto talaga ninyo, yung alam ninyong makakatulong sa inyo. Kaso yun nga lang, talo ako dahil wala akong pera nga, sabi ko. Pero Wala si Pangulong Duterte din, walang pera dati. Pero nanalo ng landslide po. Ayaw niyo po bang subukan? Hindi kasi ako marunong sa politics, hindi ko alam kung pwede yung ganyan. Basta ang naririnig ko, yung kailangan mo ng pera pag tumakbo ka daw, hindi lang 50 million, pag 50 million talo ka, 150, kulang pa, 200 siguro. Saan naman tayo kukuha ng ganon? Diba? Pero kung siguro sabi mo nga banat bay, kung talagang gusto ng tao naman yan, siguro kung talagang majority hindi na nila kayang dayain. Gusto ko rin. Siguro. Dahil nga sa nakikita ko, walang bihira lang ngayon ang may bayag na lumaban. Kakagarapalan ng kagaguhan ngayon. Buti nga nandyan pa kayong naglalabas. Putang ina kung wala. Puro walang bayag eh. Di naman sa babae kasi walang bayag talaga sila. Pero yung sinasabi ko, walang tumatayo na lumaban sa kabuktutan eh. Pwede siguro Nakita sir, nila, ang dami namang smuggling. Pwede siguro sir, utang na lang tayo Nakita kay nyo, Angie Bautista. baka meron siya, mautangan Kulang natin. baka. Maaari kasi putang ina. Pinapatawa mo ako, banat bay ah. Kaya maraming ako natatawa rin ako sa'yo pag pinapanood kita eh. Hindi kasi medyo seryoso tayo Maraming ngayon. pera yun, hindi tayo pautangin ni Angie Bautista tol, hindi. Ito, kung sakali lang naman po, pag bigyan ho ng pagpapala ng ating Panginoon na kayo ay maging senador, halimbawa, ano ho ang talagang ipaglalaban nyo dyan? Droga ba talaga ang ipaglalaban nyo pagdating sa Senado? Number 1 talaga tol yan. Kasi dyan nanggagaling nga yung isang nakita mo naman kung sa ni PRRD noon, magiging narco-politics na talaga itong narco-state na tayo, sabi niya kung hindi siya pumasok. Kung hindi nagtrabaho mga tauhan niya, hindi ko naman sasabing ako yon, pero sa pangkalahatang trabaho ng mga tauhan ni PRRD, kung hindi man naubos yan, at least siguro ayoko nang kung ilang percentage ang nawala, pero alam naman ninyo yon, naging peaceful ang mamamayan noon. Yung rekto noon na takot ang mga taong maglakad, naging matapang na yung mga tao noon. Na-embolden yung mga tao noon eh. Kasi pag nagsumbong ka sa pulis, huhuliin talaga yung mga suspect, yung mga culprits. Ngayon, kapag nagsumbong yata yung victim, baka siya pang huliin eh, putang ina eh, di ba? Hindi naman sinasabi kong
Kasi nga sabi ko, putang ina, kung walang bayag itong inuupo nila, sinong paniniwalaan mo? Itong kapulisan, majority dyan talagang nagtatrabaho. Mga EFP nagtatrabaho. Pero paano kung ilagay mo yung hepe dyan? Hindi kayang tablahin. Halit karang si Boeing nagtatrabaho yung mga prosecutors, biglang pasukan ka ng ganong Secretary of Justice. Tatablahin mo yung secretary mo? Kapalit ng ano? Kaya nga sabi ko, ang lumalaban lang dyan, yung mga may bayag. Katulad ninyo, may bayag na lumalaban. Kailangan dito, may bayag. Wala eh. Wala. Ay, DG, nako. Nakakalungkot dahil nga, Sige po, sige pero po. meron pa naman, marami pa naman. Sabi ko nga, andyan sina kung Akop, kung Busita, kung Abante, kung Rehensya, marami pa. Hindi lang kasali sa hindi lang kasali sa committee yon. Pero marami. Hindi lang mga politician. Marami rin naman mga private citizens. Marami katulad ninyo, lumalaban nga kayo di ba? Sana kayo, kung gago kayo, nandyan pa ba kayo? Hindi lumalaban din kayo sa kagaguhan ng mga nakaupo ngayon na gago. Kaya kayo nandyan. Kaya nga bilib ako sa inyo, sabi ko, di man ninyo ako nakikitang nagsasaludo, kita ba? Saludo ako sa inyo, Banateros Brothers, at sa lahat ng naglalabas ng katotohanan, ng karapalang kabuktutan, putang inang smuggling doon, bribing doon, anak ng teteng, wala na. DOJ gago, wala. Saan pupunta ang mga tao? Sabi, sa Mindanao na nga di ba? Linabas naman ito ni Jojo de Guzman. Nagkakagulo na sa Mindanao ang MNLF. Sabi ng isang matandang komandor pa doon, liar, sinungaling si BBM na. Sinasabi niya doon. Pati si sabi niya, ikaw, Secretary Galvez, ginanon pa. Sabi ko nga kung lahat ng ilalagay ay kaya nilang hawakan dahil sa pera, sa Congress, nang namumuno dyan si Romualdez, pinsan din niya, wala na Ang inaasahan natin si BBM Pero mayroon ba? Wala Wala sa nakikita natin. Anong iniintay? Magkagulo? Magkagulo sa Mindanao? Magkagulo kung saan-saan? Para Baka baka lang naman, opinion ko lang, talagang sinasadya, magkagulo na para magdeklara ng martial law. Ko lang naman, medyo guni-guni ko lang yun. Pero bakit nakita nyo? Wala hindi siya lumulutang, hindi siya nagsasalita. Gumugulo magulo na. Gumugulo ang Pilipinas, Mindanao. Bakit natotolerate yung ganon? Diba dapat i-prevent yung kaguluhan? Hindi. Bakit? Baka mag-escalate pa to. Sinasadya ba ito? Sinasadya bang maging pipi? Sinasadya bang maging bingi, di ba? Ano pa 'yon? Bulag, di ba? Sinasadya bang maging malamya? Nabasa ko lang sa comment yung abbreviation na 'yan. Sinasabi ko lang din naman. Sana wag naman. Mhm. So, DG, yung iyong 3 taong panunungkulan diyan sa Bureau of Corrections, since ikaw yung nilagay ni PRD diyan, ever doon sa 3 years or after nung iyong panunungkulan, sa bagay, hindi ka pala natapos dahil sabi mo tinrabaho ka Pero yung duration, naputol sorry, yung mo. Ha? so yung duration ng 3 taon na stint mo diyan sa 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 Bucor, ikaw ba nakausap ni PRD, binigyan ka ba niya ng commendation kahit verbal, kayong dalawa lang, natuwa ba siya sa trabahong ginawa mo diyan sa Bucor? Tol, ayoko nga ako mismo ang magsabi, pero nandun naman sa video ng SMN na iyon, linabas. At baka sabihin nila nagbubuhat ako ng bangko, pwede naman ninyong i-attach siguro doon yung video during sa birthday ni Pastor Kibuloy na kwento niya ako doon sa birthday na yon ni kasagsagan sa birthday ni Apo Pastor Kibuloy. Kaya mismong nang magsalita siya para kay sa birthday ni Pastor Kibuloy, ay sinama niya ako doon. DG Bantag, meron po ba kayong mga komento patungkol pa sa ibang mga bagay naman sa mga nangyayari sa lipunan tulad sa paglaki ng presyo o pagtaas ng presyo ng bigas at kung ano-ano pa? Meron po ba kayong komento? At kahit po siguro alamin din natin kung meron kayong komento tungkol po dun sa sinabi ni Mayor Magalong
na yun din ng korupsyon, pataasan ng pataas ngayon ng percentage na kinukuha ng mga kongresista natin. Meron ho ba kayong alam o may gusto kayong sabihin tungkol ho dito? Tol, sasagutin ko yan, pero alam mo, hindi naman talaga kasi ako yung personal kong nasaksihan yung mga interest na sinasabing binibigay. Naririnig ko lang ang ganitong porsyento ang binibigay, tapos biglang lumaki na. Naririnig ko rin yon. Dati, kung baga, ganito ang porsyento lang. Tapos ngayon, tumaas. Sa mga kaibigan ko rin na nakakakwentuhan ko patungkol dyan sa mga kontratang yan. Talagang totoo yung sinabi ni Mayor Magalong. At kung may magagawa rin nga ako, gusto ko rin siyang suportahan sa laban ni Mayor Magalong. Totoo kasi yon. Tumaas talaga ang porsyentuhan. Sir Bantag, Okay. kasi marami Oo. tayong mga subscribers na talagang napupundi na patungkol dito sa droga. Kaya nga maraming nag-aantay dito kay PRRD, no? At natatakot na sila maglakad sa kalsada gaya ng sabi nyo. At ako'y sumasang-ayon doon. Pero kayo, kung kayo naman ay mabibigyan ng pagkakataon ng tumakbo sa Senado, ano naman ang inyong maipapangako sa publiko? Kasi marami Alam mo, Tol, nagsasabi, gusto kanilang tumakbo. Alam mo, Tol, oo. Kung talagang gusto nila talaga at sabi nga rin ni Banat Bay na kung si PRRD nga noon ay walang pera at kung magkatotoo nga na ganun din sa akin kahit walang pera ay manalo, ang hindi ako nangangako kasi mahirap mangako gagawin. Kasi ang sundalo kasi hindi nangangako gagawin niya ang makakaya niya pagdating sa pagkontra sa lahat ng bagay patungkol dito sa droga. Hindi pwede kasi itong droga na pabayaan. Ngayon kung ano man yung Tol, nakita mo naman paano nangyari yung inalagaan namin, nilinis namin sa Bucor. Bakit nagkaganon na ngayon? Ganun lang kasimple. Di ba ang sinasabi nila ang Bucor ang sentro ng halakalan ng illegal na droga? Sinabi ng mga yan nung mga nakaraan pa. So nung naayos namin, bakit mayroon na naman dyan? Dapat bantayan talagang Bucor. Hindi ko sinasabing gusto kong ako magbantay doon. Ayoko. Ayoko. Pero ang sinasabi ko lang, sana hindi na retired ang ilagay dyan. Yung mga active, kumuha sa mga active na maraming mawawala sa kanila pag sila ay ginago nila ang kanilang serbisyo. Kasi mapapahiya ang pamilya nila, ang pangalan nila, ang surname nila, di ba? Apelyido nila. Ganun yun Pero itong mga retired nito, katulad ni Katapang, matagal nang retired. Nakuha na niya retirement pay niya. May pension pa. Kung ano-ano, putang ina, Katapang. Sa 44, umalis ka na dyan. Pero hindi ako babalik dyan. Hindi ako para bumalik dyan. Gusto lang kitang mawala dyan dahil gago ka putang ina mo Inayos namin. Binaboy mo. Sir Bantag, kung sakasakali kayo maging senador, ipupush nyo ho ba ang death penalty sa lalong-lalo na sa mga nagtutulak ng droga, sa mga drug lord? Alam mo, Tol, mabalik lang ng alaala ko dito kay Coach Oli. Ang sinabi niya, Sir, kapag kayo naging senador, may nyo ba? Parang ganun may assurance ba na parang i-pass into law mo as senator na yung mga tatakbo sa sa politics o yung magiging hahawak ng mga key position sa gobyerno ay kailangan ang requirements ay yung yung tawag nun. Dapat hindi siya Hair yung follicle. drugs. Oo, yung ganon. I-drug test dapat kasama sa requirement na negative siya sa drug test. Hindi ko nakalimutan yon, Coach Oli. Hindi ako marami akong nalilimutan pero mga importante hindi ko nalilimutan.